Hindi lang yung Piatos mga kababayan ang confirm. Yung Mary Grace sa Piatos confirm na fake. Confirm din mga kababayan na tumakas na nga sa palabas ng ating bansa si Harry Roque. At alam ni Inday, sinagot kasi mga kababayan na ni Atty. Harry Roque. Nag-counter affidavit na si Atty. Harry Roque sa kasong isinampa sa kanya. Yan po yung balita dito, just in. Former presidential spokesperson Harry Roque submitted his counter affidavit on the qualified human trafficking complaints against him from Abu Dhabi, sabi ng Department of Justice. Confirm po na tumakas na po palabas ng bansa si Harry Roque. Ang una mga kababayan na nagbigay ng hint na lumabas na ng bansa si Sara Duterte during ng kanyang papreskon, pinagmumura niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos at binantaan mga kababayan na papatayin si First Lady Lisa Marcos, yung ating Pangulo, si First Lady Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. Nasa Abu Dhabi na. Ngayon, siyempre, na-booking. Sabi ni Atty. Harry Roque, after na mag-execute siya ng affidavit sa Abu Dhabi, umalis na siya daw. Ganon katindi. Makikita ninyo mga kababayan, talagang magkakasabwat sila. Nagtatakipan pero minsan nagkakalaglagan. Tulad mga kababayan ni Kibuloy, na sabi ni Sara Duterte nang itanong ng mainstream media kung alam niya kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy, yung nagtatago pa po. Sabi po ni Sara Duterte, ang tingin ko niya, si Pastor Apollo Kibuloy nasa langit na niya. Alam po ni alam ni General Nick Torre, natiktikan po gamit yung mga sophisticated equipments, mga high-tech na mga gadget mula sa Amerika. 100% na sigurado si General Torre, kaya ayaw umalis. Sinubukan pa mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Bongo, pati ni Robin Padillang linlangin si General Torre mga kababayan. Pinapaatras doon, tactical retreat niya muna. Nagsagawa sila ng Senate inquiry in aid of Kibuloy. Kaya itong mga senador mga kababayan ni Digong at saka ni Pacquiao, sigurado dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte mga kababayan, ang boto nila for acquittal. Baka kasama pa sa acquittal mga kababayan na boto si Amy Marcos. Alam na natin ang mga likaw ng bituka nila, kaya wag na nating paulitin mga kababayan. We will not rehire them sa 2025 election. Sinusubukan nila na mag-re-election mga kababayan. Kumbinsihin tayo na i-rehire sila, lalo na itong si Bongo, si Bato, saka si Amy Marcos bilang mga senador. Sa ating mga sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong po, di na sila makakaulit dahil sa mga pinagagawa nila mga kababayan. O ngayon, ito yung balita. Sabi dito sa report ng Impact Leadership 17 minutes ago, did Sara know all along? Alam po ni Sara, nilaglag po si Harry Roque. Ito yung sabi ni Sara Duterte noong November 23. Look at Secretary Harry Roque. Ayaw umalis noon sa bansa kasi yung mga anak niya maiiwan. Pero look at him, umalis na lang. Ang pinapunto rito mga kababayan, yung persecution daw na ginagawa ng Kongreso sa kanila. Yung investigation ng Quadcom, pati ng Committee on Good Government na nag-iimbestiga mga kababayan sa mga kalukuhan na kanila pong kinasangkutan. So, inaabuso daw sila ng ating mga congressmen kasi pag hindi magustuhan yung kanilang mga sinasabi, yung mga sagot, kinukontempt at pinapakulong. Yun ang ibig sabihin mga kababayan ni Sara Duterte. Umalis na lang niya ng bansa, referring to Atty. Harry Roque. Confirm nga mga kababayan, umalis ng bansa nakalabas na ng bansa si Harry Roque po. Inamin niya ngayon, I came to UAE just for the purpose of notarizing that. Yan fugitive Harry Roque confirming submitting a counter affidavit
to DOJ notarized in Abu Dhabi, United Arab Emirates in connection with qualified human trafficking complaint filed against him. Ayan ang inabot ni Atty. Harry Roque. Tingnan ninyo po, oh. Tumanda ng 10 years. Malamang yun din ang abutin ni Inday. After siya ma-impeach mga kababayan at ma-convict, possibly ma-convict. Kasi sabi nga natin mga kababayan, yung analysis natin, yung mga senador, alangan man pagbigyan si Sara Duterte, alam naman po ninyo kanya-kanyang ambisyon yung mga senador. Siyempre may ambisyon din yan na magpresidente ang iba sa kanila or vice-presidente. Pag hindi nila in-impeach si Inday, si Sara, kalaban pa nila, baka matalo pa sila. O diba? Papayag sila na si Sara Duterte ang maging presidente pagkatapos ganyan ang pag-uugali. Gusto maghari-arian, gusto niya above the law siya. Siya yung batas, ayaw ng accountability. So tingin ko, hindi lang umiimik mga kababayan yung mga senador, lalo na yung mga dating kaalyado o kaalyado pa ni Sara Duterte, ni Digong. Pero pag nakita nila, alanganin na niya at malalagay yung kanilang ambisyon sa peligro, yung political career nila, yung futuro nila sa politika, malamang si Sara Duterte, tulad ni Corona mga kababayan, na dati ang pumirma mga kababayan or ang inclination ng conviction, siyam lang na mga senador. Pero ang magkabutuhan mga kababayan, 20 mga senador ang nag-convict kay Renato Corona. In-impeach mga kababayan, kinonvict si Chief Justice Renato Corona. Nakita ninyo? Ang bumoto against lang po, si Bongbong Marcos, si Miriam Defensor Santiago, tapos si Joker Arroyo. Diba, mga kababayan? Malamang ganun din ang mangyari dito kay Sara Duterte. Sabi dito sa balita, in a press briefing pala, Tuesday, December 3, Roque revealed he is no longer in Abu Dhabi but remains outside the Philippines. He declined to disclose how he managed to leave the country amid ongoing legal issues. Siyempre, may mga connection pa rin po siya, Atty. Harry Roque. Pero tulad ni Alice Goo po, darating yung panahon, mga kababayan, hindi man permanente yung kanyang pagtatago. Aabutin siya ng kamay ng batas mga kababayan para may harap sa ustisya sa mga ginawa nilang kabulastugan mga kababayan habang sila ay nasa puder. So sabi rito, Vice President Sara Duterte previously appeared to hint at Atty. Harry Roque's departure during a press conference on November 23, stating, "Look at Secretary Harry Roque. Ayaw umalis noon sa bansa kasi yung mga anak niya maiiwan, pero look at him, umalis na lang." Roque faces human trafficking charges filed by the Presidential Anti-Organized Crime Commission and the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group stemming from his alleged involvement with Lucky South 99 Corporation, a Pogo hub raided in Porac, Pampanga. He was also cited in contempt by the House Squad Committee for failing to submit subpoena documents linked to his alleged ties to illegal Pogos. Tumakas mga kababayan palabas ng ating bansa. So flight is an indication of guilt. Ganon ang mga ganon ang mga guilty. Kaya nga po yung mga opisyal ni Sara Duterte, iwas pusoy sila. At ngayon, bantay sarado ni Sara Duterte yung kanyang mga opisyal. Kaya nga po, sa sobrang takot nila kay Sara Duterte ng ospital, pero tuloy pa rin mga kababayan ang magiging investigasyon ng Quadcom at saka ng Committee on Good Government. Hindi po titigil sa paghanap ng katotohanan ang ating mga congressmen. At ngayon nga po, may impeachment na si Sara Duterte. O ngayon, after it was filed kahapon, didetermine ito ng ating mga congressmen through the Committee on Justice if it is, it is complete in form and substance. I-review nila. Kasi nga po, sabi natin, kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, di niya gustong i-impeach si Sara Duterte, pero wala sa kontrol ng ating Pangulo itong mga
individuals, lalo sila mga kababayan di man kaalyado. Mula sila sa civil society groups. In fact, yun yung sabi ng ating executive secretary, nilinaw niya na walang hand po, no involvement whatsoever ang ating Pangulo, ang Palasyo Malacanang sa impeachment po na final kay Sara Duterte. Pero ang Congress nagsabi na rin po, they will deliberate kasi parte ito ng kanilang trabaho. It is their duty to dispose every impeachment case filed before Congress. They are obligated, mga kababayan. So yun ang kaabang-abang. Ito yung statement po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. The impeachment complaint filed in the House of Representatives by several private citizens is clearly the complainant's independent initiative, and its endorsement the prerogative of any member of the House of Representatives. The office of the President has nothing to do with it. Kasi imposible naman po magpadikta itong mga civil society groups sa ating Pangulo na the same groups po ang nag-file ng disqualification sa ating Pangulo noong panahon ng eleksyon. Mga civil society groups po, mga anti-Marcos po. Kaya di uobra po yung mga propaganda ng mga DDS na ang nasa likod nito at na maging ni Inday Sara. Ang nasa likod nito mismong yung ating Pangulo. Ang nasa likod po ng impeachment, mga kababayan, kaya na-impeach pinailan ng impeachment si Inday, ang nasa likod niya yung masama niyang ugali. Yan ang nasa likod ng impeachment po. Yung masama niyang ugali at pagbabanta niya sa ating Pangulo at maling paggamit niya ng confidential funds. Walang ibang dapat sisihin sa impeachment na to at patong-patong na kaso na kanyang kinakaharap kundi yung sarili niya. Kagagawan niya lahat ito, mga kababayan. Waldasin ba naman yung pondo ng bayan? Pagkatapos to justify the expenses po, yung paggamit ng pondo, kung ano-ano na lang pinagsusulat, mga kababayan, sa acknowledgement receipt. Dinamay pati si Mary Grace Piatos. Sinertify po ng Philippine Statistics Office. Wala man anyang ganyan. Wala mang taong ganyan. Yan yung certification po. Negative record of births in the PSA CRS database. Negative record of marriage in the PSA CRS database. Yan o. Ang CRS, Civil Registry System. This is to certify that per verification made by the PSA Civil Registry System database on the Certificate of Live Birth, Certificate of Marriage or COM, and Certificate of Death or COD of certain Mary Grace Piatos based on the information provided yielded the following results. Lahat po negatibo. Lahat negative. However, if additional information such as the name of parents of the subject, date and place of the vital event can be provided, we can search further and be able to ascertain whether the civil registry document is available in the database. Sabi nga natin sa previous video natin, mga kababayan, baka malamang ang pangalan po ng mga magulang ni Mary Grace Piatos, si Jack and Jill. Si Jack and Jill, chichirya pa rin. Lahat chichirya So malamang habang nag-iimbento ng mga dokumento, pinamadali nila yung paggawa ng mga acknowledgement receipts, naubusan na sila ng pangalan at malamang nag-i-snack kasi po yung staff ni Sara Duterte ng Piatos at may nag-deliver ng Mary Grace. Pastries. Yun na lang mga kababayan ang isinulat ng mga staff ni Inday para ma-comply yung requirements para sa dokumentos na kinakailangan po ng COA. Booking na booking, mga kababayan, na pinagluluko tayo ng Vice Presidente. Lahat po itinuturo siya Ilaglag na ng mga staff ng Office of the Vice Presidency. Kuhanan niya yung may alam.
na pag-utusan lang anya kami. Sabi ng mga staff, mga kababayan, na pinansopena ng Kongreso, ng committee ni Congressman Joel Chua. Dinamay pa po yung restaurant. No records found for Mary Grace Piatos linked to Sarah's confidential funds. O yun ang magulang ni Piatos, Jack Angel nga. Confirm. Jack Angel pala yung Piatos. Mga kababayan, yun ang nanay at tatay. Si Jack at si Jill. Ayan lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.